Snow sa Saudi Arabia, kawalan ng snow sa Mount Fuji sa Japan, matinding ulan at pagbaha sa Dubai, greening sa Antarctica, at pagkakaroon ng sabay-sabay na bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Ang mga pangyayaring ito tinatawag na rare weather phenomena. Ito ay mga kondisyon ng panahon na hindi karaniwang nangyayari sa isang partikular na lugar o normal atmospheric conditions. Bakit nga ba ito nangyayari? At ano ang kinalaman ng climate change sa rare weather phenomena? Ang rare weather phenomenon ay kadalasang resulta ng kakaibang kombinasyon ng temperatura, humidity at iba pang atmospheric factors. Ito ay tumutukoy sa mga kakaibang pangyayari na may kinalaman sa lagay ng panahon na bihira o hindi karaniwang nararanasan sa iba't ibang bahagi ng mundo. So pag sinabi natin na rare weather phenomena, hindi naman siya totally bago kung somehow ito yung mga events na may kinalaman sa panahon na hindi siya malimit mangyari sa isang lugar. Kaya nagiging rare condition. But somehow ito ay recorded naman na pero hindi lang siya madalas na mangyari. For example, yung mga biglaang pagkatuyot, pagkakaroon ng mga tagtuyot, pagkaroon ng mga malalakas na bagyo, or yung pag-ulan during summer months. Ang Dubai na pinakamataong lungsod sa United Arab Emirates o UAE, sinalanta ng matinding ulan at pagbaha noong April 2024. Ayon sa National Center of Meteorology ng UAE, naranasan ng bansa ang heaviest rainfall sa nakalipas na 75 years. Sa Dubai, katumbas na raw ng isang taong ulan ang bumuhos sa lungsod in less than 24 hours. Isang desert city ang Dubai na kilala sa kanilang dry o tuyong klima. Bukod dito, sa gitna ng tag-init o summer, nangyari ang matinding pag-ulan. Kaya naman ikinagulat ng maraming residente ang pagbuhos ng matinding ulan na nagdulot ng mataas na pagbaha. Ang pangyayaring ito, tinawag ng UAE na exceptional event in the country's climate history. Napapansin din natin na during this period of April, yung konsentrasyon ng init ng karagatan malapit sa may Dubai ang naging source ng enerhiya para mabuo ang mga ulap. Ay yung natural feature ng malakas na buhos ng ulan ang nag-cost para maging rare ang event na ito dahil kahit maganda yung kanilang drainage system, maganda yung environmental planning, pero yung condition na maraming tubig ang hindi naman typically normal kaya nagkaroon ng ganitong rare event. Isinisisi naman ng ilang residente ang pangyayaring ito sa isinasagawang cloud seeding ng gobyerno ng UAE. Ang cloud seeding ay isang technology na ginagamit upang pasiglahin ang buhos ng ulan sa pamamagitan ng paglalagay ng chemical sa ulap tulad ng silver iodide, asin o sodium chloride at iba pang compounds. Ginagawa ito upang mapataas ang moisture sa ulap at magdulot ng pag-ulan na karaniwang ginagamit sa panahon ng tagtuyot o para sa agricultural at water resource management. Isinasagawa ito sa UAE para tugunan ang water shortage sa kanilang bansa sa mga nakalipas na taon. Pero ayon sa eksperto, wala raw kinalaman ang cloud seeding sa naging matinding pag-ulan sa Dubai. During that period, hindi yung cloud seeding operations ang naging problema, kung hindi marami masyadong moisture doon sa hangin na nabuo sa mga ulap. At dahil nagsimula yung paulan, maaaring ang reaksyon kasi ng ulap kapag nagre-release ng energy is to induce more precipitation. Pagkumpul-kumpulin pa yung mga katabi nitong ulap para ibuhos bilang ulan. At yun yung nangyari. Isa pang bansa sa Middle East ang nakaranas din ng rare weather phenomenon ngayong taon. Ito ay ang Saudi Arabia, na binagsakan ng snow o niebe for the first time ever in recorded history noong November 2024. Napapalibutan ng desyerto ang Saudi Arabia. Dahil bihira ang moisture sa mga desyerto, mahirap mabuo ang snow sa mga lugar na ito. During the period ng pagkakaroon ng snowfall sa Saudi Arabia, nagkaroon ng mainit na karagatan sa Arabian Sea. At yung mainit na karagatan na yon ay nakapag-develop ng kaakma-akmang mga moisture sa hangin at nabuo bilang mga ulap. Itong mga ulap na ito ay nag-move patungo sa direksyon ng Saudi Arabia. So na-meet ulit yung pangalawang requirement
na meron dapat ulap na magbibigay ng precipitation, at dun sa pagkakaroon ng precipitation na ito, nataon doon sa panahon na taglamig. Ang pag-snow sa Saudi Arabia ay may tuturing din na extraordinary or rare weather phenomenon. Yung pagkakaroon na lang ng snow, hindi kasi siya typical na mangyayari sa isang Arab or arid country. So ang maaaring maging dulot nitong pag-ulan ng yelo, ang lugar kung saan may tubig ay maaaring magkaroon ng pagkabuhay ng mga halaman. So possible in the future, kung taon-taon na may mga malakas na ulan o pagkakaroon ng pag-ulan ng niebe sa mga disyerto natin, maaaring mabago yung topografiya at yung itsura ng mga disyerto natin. Kung sa Saudi Arabia ay nag-snow, late namang bumagsak ito sa Mount Fuji, ang pinakamataas na bundok sa Japan. Kilala ang Mount Fuji dahil sa mala-postcard na imahe, lalo na tuwing nababalot ito ng snow. So ito ay culturally, environmentally at religiously napaka-importante sa mga Japanese. Kaya kailangan nilang abangan kung kailan darating yung unang cover ng snow. So na-delay ito. So previous years, may pagka-delay pero somehow days lang ang inaabot. Pero this time, halos umabot ng weeks bago siya bumalik. Usually, early October pa lamang ay dapat unti-unti nang binabalot ng snow ang peak ng Mount Fuji. Pero natapos ang October 2024 at nanatili itong snowless. Karaniwang umaabot sa negative 2 degrees Celsius ang temperatura sa summit ng Mount Fuji tuwing October. Pero ayon sa Japan Meteorological Agency, pumalo ito sa 1.6 degrees Celsius ngayong taon, ang pinakamataas na naitala simula 1932. So ang nangyayari dahil masyadong mainit pa ang hangin, hindi pa nagkakaroon ng development ng mga snow cover natin. At yun ang nangyayari currently sa Japan. Nitong November 2024, kinumpirma ng Kofu Local Meteorological Office ang first snowfall sa Mount Fuji. Mahigit isang buwan na late ang pag-snow sa bundok. Ito na ang itinuturing na longest period na walang bumagsak na snow sa Mount Fuji sa nakalipas na 130 years. Bakit nakikita siya as rare phenomenon? Kasi ang mga tao hindi sanay na nakikitang parang kalbo yung Mount Fuji. As well as hindi siya nakikita as symbol ng Japan nang walang snow cover. Kaya nagiging rare phenomenon. Yung mga religious rites nila at yung mga cultural activities nila, nakadepende siya kung kailan babalik yung kumbaga damit ng kanilang national symbol. Kaya nagkakaroon ng parang malawakang concern yung mga tao, hindi lang sa mga Hapon kundi pati yung mga tourist. Ang Pilipinas hindi rin nakaligtas sa mga ganitong pangyayari. Ang sunod-sunod na bagyong tumama sa bansa noong November, tinawag na unusual ng National Aeronautics and Space Administration o NASA. Madalas na 3 bagyo lang daw kasi ang nabubuong bagyo sa buwan ng November. Sa Pilipinas, 6 na mga bagyo ang pinanalasa sa bansa noong November. Ang bagyong Christine, Leon, Marcy, Nika, Ophel at Pepito. Ayon din sa Japan Meteorological Agency, first time na may 4 na magkasabay sa tropical cyclone sa Pacific Ocean noong November mula nang magtala sila ng record noong 1951. Sa practice natin, even the first world countries ay nadadama yung epekto ng mga mabiglaan at hindi pangkaraniwang mga event na ito. How much more sa atin sa Pilipinas na kahit sanay tayo sa ulan at sa bagyo, may mga pagkakataon pa rin tayo na hindi natin totally na paghahandaan yung mga events na ito. So ito ay kailangan natin nabigyan ng pansin, as well as kailangan ng masusing paghahanda hindi lamang ng lokal na pamahalaan kundi ng ating kanya-kanyang mga individual at mga pamilya. Ang mga rare weather phenomena na ito, epekto raw ng climate change. Ang patuloy na pag-init ng mundo ay nagdudulot ng mga kakaibang weather pattern. Nag-a-absorb ang karagatan natin ng mainit na temperatura dahil sa mainit na rin ang ating mundo. At yung pag-init ng temperatura natin ay directly related sa global warming at ito ay nagkukos ng mga rare phenomenons at events. Hindi siya purely attributed doon sa climate change natin dahil may mga global circulation tayo, may mga typical na occurrences ng mga weather events na ito, pero yung sinasabi natin extremity, yung gaano siya kalala or ka-extreme na event,
ito ay pinapalala dahil ng epekto ng climate change. Ang mga rare weather phenomenon ay hindi lang mga bihirang pangyayari, kundi babala ng mas malalaking problema. Yun ay isa sa mga challenges ng climate change. Meron tayong makikitang event pero yung kanyang magiging epekto ay mahirap i-predict. At ito ay nakakabahala dahil minsan kahit gaano tayo kahanda, may mga situation na yung epekto nito ay hindi totally makakapag-adapt or hindi natin totally mapaghahandaan. Ang snow sa Saudi Arabia, matinding ulan sa Dubai, at kawalan ng snow sa Mount Fuji ay mga senyalis ng nagbabagong mundo. Nararanasan na natin ang epekto ng climate change, pero mayroon tayong kapangyarihang bawasan ang pinsalang dulot nito. Huwag na nating intayin na ang kakaiba ay maging karaniwan na lamang. So ang climate action hindi lang nagsisimula yan ngayon at bukas may resulta na, no? Marami na tayong mga protocols at agreements para isalba ang future climate scenario natin. So magsisimula lagi yan sa atin araw-araw. Pero hanggat hindi natin sineseryoso, hanggat hindi natin pinapangatawanan yung ating panata na sabihin natin babawasan at pipigilan natin ang epekto ng climate change, malamang sa susunod na mga taon, mas madarama natin yung masamang epekto ng pagbabago ng klima.